Yun. Hello sa inyo mga Wapakers. Wapawers, welcome back. Pausita. Pex Reyes here. Episode Yan, 8. another recording na naman. So, hindi na namin sasabihin kung pang ilan na namin to. Episode 8 alam ko. Ayan. So anyways, yun. I was actually watching a YouTube channel. Sa YouTube channel ni Rendon. Sorry if I was jumping into the topic right away, pero Okay lang yan. alam mo yung parang bakit ewan ko, siguro ganun na nga siguro yung mundo. We've been talking about clout, we've been talking about character. Yun. So, napanood mo na ba yung tungkol kay Rendon? Di pa eh. Ano ba yan? Di pa. Ano, okay lang sa'yo, i-play muna natin tapos give your comments para mabuo mo yung context. Mahaba ba yan? Medyo mga ilang minutes, tignan ko ilang minutes to. Siguro may mga 9 minutes lang. Not bad. Siguro Haba. forward na lang natin. Oo, Pause forward mo natin. na lang. Oo, pause forward na lang natin. Sige. Share ko yung screen ko. Para makuha lang muna natin yung context tapos forward mo na lang. Mm. Meron akong sasabihin sa'yo. Meron akong tanong sa'yo. Bakit ang tigas ng mukha mo na kailangan pa kitang sabihan ng pangalawang beses? Doon pala, ano? Galit na galit ang social media personality na si Rendon Labador sa kapamilya aktor na si Coco Martin, Quiapo, dahil labis itong nakakaapekto sa hanap buhay ng mga nagtitinda sa Quiapo. Saad ni Rendon sa kanyang post, hindi pa ba tumitigil? Tigas ng mukha mo Coco Martin, kailangan pa bang sabihan kita ng 2 beses? Nakakabayaran lahat. Hindi ka batang Quiapo, isa kang anak ng tokwa. Bukod sa Facebook post ay may in-upload rin si Rendon na video kung saan makikitang gigil na gigil siya sa aktor. Wow, commercial. Yo guys, Rendon Labador here. Gusto ko lang magsalita dito sa issue ni Coco Martin. Coco Martin, manood ka. Meron akong sasabihin sa'yo. Meron akong tanong sa'yo. Talaga? Ha? Bakit ang tigas ng mukha mo na kailangan pa kitang sabihan ng pangalawang beses? Hindi mo ba naisip na ang laking abala ng ginagawa ng show mo dyan? Ha? Hindi na kumikita yung Quiapo, yung mga vendors, yung mga maliliit nating negosyante na nagsusurvive lang para mabuhay ang kanilang pamilya. Tapos dyan ka pa talaga nag-shooting. Ang tigas din ng mukha mo, no? Nag-iisip ka ba? Feeling action star ka? Ang action star, hindi nakakaabala. Hindi ka na nakaka-entertain kung alam mo lang. Nakakainis ka na. Ang tigas ng mukha mo. Kung wala kang budget, magtayo o magrenta ng isang studio, umalis ka dyan. Wala kang karapatang mag-produce ng isang show. Ginamit mong studio, yung buong Quiapo na pagmamay-ari yan ng sambayanang Pilipino. Yan. Forward mo pa. Anong tawag dito? Ano pa sinabi niya? Ano pa sinabi niya ba? Ginamit mo sa pansarili mong kapakanan. Forward mo konti. Enough, 3 days ka mag-shooting. Anong plano ba dyan? Okay lang sana kung 1 day, 2 days, 3 days ka mag-shooting. Anong plano mo dyan? Abuti kang 10 taon na naman. Paulit-ulit yung ginagawa mo. Akala mo ba nakakatuwa ka pa? Forward mo Hindi pa. ka nakaka-entertain, boy. Meron akong tanong sa'yo. Forward mo. Bakit ang tigas na Yan, dyan. pakialaman? Ha? Kawawa yung mga tao eh. Alam mo ba kinikita niyan? Ha? Baka mamaya 500 per day lang yung kita nila eh. Diba? Umalis ka dyan. Huwag kang makipagpatigasan ng mukha. Ang totoong action star tumutulong. Hindi na istorbo. Sige pa. Book video ni Rendon, matang ipag-at Eto nga, pwede po. Ano sabi ni Smaglas? Ani Ano sabi ni Smaglas? Okay, Hindi yun yung kanina yung binabasa, yung may binabasa eh.
May binabasa Ayan. na, hindi, meron pa eh. Si Smaglas. Ayan. Tol, nag-name drop na at ang salita din ng maganda, influencers. Paalala din sa din hindi kami cartoons dito, nagtotoong tao kami kaya hindi mo din siya sabihin na harapan tulak malaki ka naman po. Pwede naman talakayin yung issue na ginagbabanggit ng ano tao at sa mga buong Batang Quiapo. Di nyo kami katulad na bawat issue lagi kayo nakasabit. Kumain sa SOCMED, nakakala mo superhero naman. Sa wala ka naman ibigay na solusyon, gusto mo pasiglabi ng galit ng mga tao, gamitin ng konting pagkakaintindihan para sa sariling interest mo. Kailan po ba yung sinasabi mong dadaan ka para maayos namin ng traffic? Okay. So, traffic. Tapos, ano sabi ni Ren doon? Wala, yun na yung reply niya. Hindi, yung reply niya sa ano ni Smaglas. Hindi, dito na. Forward mo lang, meron doon eh. Yung kanina, ito. Hindi na Pinaglaban ko ang vendors. Nagsusumikap lang. Wala akong pake. Alam kong sino yan. Ang mali ay mali. Kung hindi nyo maintindihan problema nyo na yan, kumuha kayo ng sarili yung studio para hindi kayo makaabala. Public property ang ginagamit nyo sa personal interest ninyo. Basahin mo ulit kung di mo maintindihan. Tapos pwedeng pa-click mo tong sinasabi naman itong ni Idol Big Mac. Anong sabi ni Idol Big Mac? Ito. Ganun din. Makipagtalakayan. Anong dahilan nila? Maximum 1 hour bawat eksena. So, hindi kami masyado super nakaka-cause ng traffic. Sana lang, before you accuse people, go to the set and look at the forward mo konti. kung talagang totoo. Kasi Forward bawat mo nga. eksena, iba't ibang kanya. Tapos, Sige pa, bandang gitna na. I'm sure Bandang gitna na. baka gumawa ka, baka bigyan mo ng oras, gumawa ka ng reaction. Bandang gitna na. I-google mo ko, Brad, kasi para sa negosyo mo, para mas lumakas, mas katiwalaan ka ng mga kapartners mo. Nirespeto ko yun, brother, na meron kang negosyo. Hindi ko alam kung ano yun, pero respeto Okay. yun, brother. Yun ang grind mo eh. Kaso nga lang, marami kang natatapaan tao. Ano mo ba, kaming lahat ng mga player, PBA player, NPBL player, masamang-masama. Generally, lahat ng mga player, masamang loob sa'yo. Sa mga binitawan mong salita kay Rico. Kasi you didn't just talk about Rico, you also talk about us in general, lahat kami mga player. Okay na. Hindi basta-basta yung Okay na. Ayan. Okay. Okay, So, anong ano mo dun? Anong issue mo dun? Nawala yung video mo. Oo nga, nawala nga yung camera ko. Wait lang. Ayusin natin. Ikaw, anong ako wala naman totally akong issue doon, saglit ah. Ang naisip ko lang talaga doon. Sabi ko nga, the way na i-convey mo yung message, natatawa lang ako yung sa sinasabi niya na Nawala yung video mo. Stop mo muna yung video mo. then, nag-low-bat. Wait lang. Nag-lowbat pero meron kang boses. Yeah. Yung camera yung nag-low-bat. Gamit ko kasi yung phone sa camera. So, pwede ko muna i-shift yung camera dito sa camera ng camera ng computer. Dali. Habang nag-charge. Hello. Yan. Though medyo blurry, Okay lang yan. mamaya i-shift ko na lang. Mamaya i-shift Okay lang yan. sa kabilang camera. Ayun. Anyway, so yun. Going back dun sa topic ni Randon, kaya ako lang na-open up yung topic na yun kasi napansin ko nga na alam mo yun, nagiging yung mga popularity, yung mga tao sa atin ngayon, yung mga popularity personality sa mga influencer. Yan yung nakikita ko na parang kung merong toxic positivity, yun yung klase ng toxic na nakikita ko. Yun yung toxic talaga. Yun yung sa tingin ko Rendon. toxic. Oo, pre. Saka yung mga klase ng motivation na napapanood ko sa kanya, parang
Okay naman, real talk, real talk. Pero the way mo kasi kino-convey sa tao is very, hindi no, paano ba sasabihin? Very aggressive, very ano eh, nakaka, parang ng poisonous. Poison ba? Tapos kinakain, syempre kakainin ng tao yun eh. Kakainin yung energy mo eh, kakainin yung sinasabi mo eh. Tapos ang nakakatawa nun, parang sinabihan na kita, parang hindi ka naman authority para sabihan mo siya. Pangalawa, bago ka makapag-shoot sa Quiapo, kukuha ka ng permit. Mm. Magbabayad ka para makapag-shoot ka. So lahat 'yon, kung iisipin mo, may contribution kasi nagbabayad siya dun sa nagbabayad siya para magamit niya yung lugar. And we don't even know if yung mga ibang vendors doon is nababayaran din kasi nagsushoot sila sa area na yun, di ba? Mm. Or they have a permission naman, they ask for a permission, so which means for them to shoot, gusto rin naman ng mga tao na nasa paligid nila. So I find it out of context para lang kamukha ng sinabi ni Smaglas, nagbi-breed lang siya ng hate. Naghahanap ng mga tao magagalit. Mm. Again, at the end of the day, we all know that it's just a character. He's portraying a character. And for the clout, for money. Ayun, yun lang yung ano kaya na ano ko yung topic na yun kasi nagre-resonate siya dun sa isang napanood ko eh. Mamaya ko i-open up yung sinasabi ko na yun sa'yo. Pero ikaw, after watching it, ano yung ano mo? Kasi I don't think you're following yung mga ibang influencers dyan sa Pilipinas eh. Mm. Mainit na ba ngayon yung issue na yan? Yung issue na to, oo, nagkaroon siya ng traction. Recently, that was last week, bago yung kay Liza Soberano. Okay. So, marami rin ba nagrereklamo? Hindi lang ba si Rendon? Nagrereklamo ba talaga yung mga taga Quiapo? Or Wala nagtatraffic? naman ako nababasa. Eventually, wala ako nababasa. Mostly, sila din na nagre-react. Sila din na nandun sa mga influencer, yung mga influencer na yan. Sila din na nagre-react. Ayan, kamukha nun, si Smagla, si yung PBL player. Tapos yung kasama ni Smagla, sino ba yun? Nakalimutan ko yung isang rapper na yun. Si Lord, patawad! Yan. Si Yun si... nga. Siya Pangalan ng nga. putang ina, nakalimutan ko yan. Basilio. Basilio. Yun, Basilio. So, ayun. Ayun yung, yun lang. Na-open up ko lang yung topic kasi nga parang, yun nga, nakikita ko na parang, gano'n na lang palagi ang community natin. Same. Ayun na, yung mga pinapalo mo talaga eh, no? Hindi mo mapafollow kasi lalabas nga siya. Meron akong yung kami.ph. Minsan naglalabas sila ng news, makikita mo. So pag open mo ng Facebook, pagka nag-viral sila, automatically sila yung nagiging topics ng mga nandun. Kasi once ngayon, 'di ba, kunyari nag-open ka, I-unfollow mo. Ano? Eh di unfollow mo yung kami.ph. Putang ina kami.ph. Kahit nga hindi ka nag-follow basta maklik mo. Basta maklik mo yung site. Basta maklik mo na-follow nila, minsan lalabas 'yun. Or pag yun sa YouTube videos. Sa videos mostly sa Facebook kasi pag din-open up ko yung YouTube ko, wala kang makikita doon kundi anime saka sila sila Uberman kasi gusto ko talaga gusto ko yung mga topics na ino-open up ni Uberman Okay, huwag muna tayong lumayo. Nandito na tayo eh. Binuksan mo na yung Oo. topic na to eh. Kaya nga, ayun, ikaw, ano bang ano mo after mapanood yun? Pwede rin siguro na na gimmick lang nila yan para pag-usapan online. Baka kasabwat din to si Rendon sa sa Batang Quiapo. hindi, I mean, kasabwat din siya dyan sa issue na yan. Parang pinag-usapan nila, gawa tayong issue. Alam mo naman, pwede naman ganon, siguro. And si Rendon, lagi naman ganyan din yung mga ginagawa niya talaga. Diyan na siya nakakakuha ng traction. Nakikisaw-saw, nakikisabay siya sa mga issue. Tatawag dyan, Jack Trending. Jack? Ibig sabihin. Jack Trending. Parang, JOCK?
Oo, J-E. J.E. J-E-C-K. Jack Trending. Oo, Jack Trending. parang ganyan. Parang, ayun nga, no, sumasabay ka sa ano, Kasabay ka sa mga issue. sa mga issue. Madami na gumagawa niya rin, actually. Um, siguro kung pwede, kung ano, kung marami talaga nagrereklamo na nata-traffic, may ano rin, may point din si ano doon, si Rendon doon, and kung News jacking. ah, trend jacking So, ewan ko kung kanina ko narinig yun, basta narinig ko yun. Um, siguro ano, yun nga yung nawala tuloy ako. Siguro yung kung marami nagrereklamo na taga Quiapo na wala silang kinikita, baka pwedeng ganon na or marami nata-traffic siguro. Pero feeling ko kasi yung mga tao diyan sa Quiapo gusto nila yung ganyan eh. Mga may artista. Kahit wala silang kahit wala silang kitain, basta may nakikita sila mga artista. Kaya magusto nila yan. And yun, pinopromote mo rin yung Quiapo. So, baka marami ring, alam mo yun, magpunta dyan. And, siguro, tingin ko dapat, kung totoo man yun na nagkakos ng traffic, wala silang kinikita, marami nagre-reklamo, I mean, merong point si Rendon doon, and pwede ka naman siguro mag-shoot ng gabi. 'Di ba? Or yun nga at saka meron yung nakita ko sa kanilang shooting before, yung mga episode ng Batang Quiapo, meron silang studio na ginawa lang talaga nila na mukhang Quiapo. Ewan ko kung bakit diyan na sila nag-shooting, pero basta yung nakita ko noon na episode nila, I'm sure hindi yun sa Quiapo. Ginawa lang nila yun na studio. May mga tinda-tindahan. Doon sa bandang yung parang manghuhula yung sa nanay niya. Nakita ko kasi yung asawa ko nanonood din ng Batang Quiapo. So, ewan ko kung bakit doon sila nag-shoot. And yun, wala naman ako masyadong context. Pero, ewan ko, baka ano lang yan. Baka gimmick lang din nila yan para pag-usapan online. Well, sa akin, punto ka naman doon, yun nga. Pero sa tingin ko rin naman, siguro kailangan lang gusto nila na realism sa kaya po natin mismo gawin. Kasi it all boils down din naman doon sa crew eh. Kung ano yung decision ng mga crew aside doon sa director. Siyempre, pag-uusapan yun. Para magkaroon na realism na nasa Quiapo yung mismong scene. Kaya siguro hindi na nila ginawa sa studio. Now, maganda rin yung sinabi mo, yung point doon na napopromote yung Quiapo kasi nga makikita sa TV. Aside doon, sa totoo lang, speaking about doon sa mismong issue, ang ano ko lang siguro is yung natatawa lang talaga yung kay Rendon. It's like, parang he speaks with authority eh. Parang, for me, I really do not understand para to tell someone or to tell a certain person na sinabihan mo na. It's like even that person is even more successful than you. How can you even be the person? I remember, paano mo pagsasabihan yung isang tao na mas successful pa even sa iyo? Okay lang. Okay lang naman. Parang Siguro, opinion yan eh. Opinion niya yan eh. Opinion niya yan, pero the way lang siguro na deliver yung opinion, I find it very Style niya talaga toxic. yun, bro. Ganun talaga yun. Di mo ba nakikita yung dati ko Yung yun character? pinapalo ko yan si Rendon. In- Pero yun nga nung una yung mga content niya, mga real talk motivational about entrepreneurship. Kasi yun nga nag-evolve siya nag-evolve na yung content niya ng sumasawsaw na siya sa mga issue. So, pero alam ko ganun talaga siya magsalita. okay lang sa entrepreneurship, okay lang yung mga ganun. Pero still I still find it na very, kahit ganun ka magsalita, is very toxic. Like you can be real with you can be real, pero there's a way to deliver it. Hindi, ganun nga yun eh. Ganun yung ngayon eh. Alam mo yun, ngayon, hindi ka na kung ordinaryo ka nalang magsalita, wala ka na. Hindi ka na mapapansin ng mga tao.
Oo. Ewan ko, sabagay, yung konteksto din naman ng ano natin, yung konteksto din naman ng sa atin, almost on the same platform eh. Siguro the difference na is the way of delivery, hindi naman palaging putangin na mo, putangin na yan, gago ka, ito, ano ka ba? Tangin na napanood mo ba yung ano? Bobo ang I don't think. Yun yung audience Pero, niya eh. Alam mo yun yung audience niya eh. Yun yung traction niya. ibig Siya- sabihin ibig sabihin talaga maraming audience sa atin na ano, Oo, gusto wanna nila be yung mga maangas. ganon. Gusto nila yung Maangas. wild, oo. Kasi sawa na yung mga tao sa ano eh, pa-sweet, ano ba? Kaya nga si Liza Soberano, 'di ba, parang kumawala siya doon sa image na ano eh, pa-sweetums lang eh, ano lang, conservative. Ayaw na ng mga tao ng ganon. Gusto nila yung totoo. Totoong, ano mo, character mo talaga yung ano mo. Ano, sarili kong lang, ano lang yun, kaya umalis si Liza dahil masyado siya nababox sa isang character na ano. Parang feeling ko gusto niya magpa-sexy, gusto niyang, 'di ba, parang gusto Sa akin niya. naman okay naman. Okay naman. Kung since na-open up mo yung topic ng kay Liza Soberano, at least yun, medyo na-follow ko yun. Kay Rendon, actually, very slight lang. Hindi ko rin pina-follow si Rendon. Kasi kung magpa-follow na lang din ako ng mga tao about entrepreneurship and everything else, maraming influencer na mas better and really focus dun talaga ah, sa pag-deliver ng message about entrepreneurship. Sinabi mo na kamukha nga ni Alex Hormozy, that's one. At saka yung mga iba pang successful entrepreneur. Anyways, going back to Liza Soberano, napanood ko nga yun. And I don't find anything wrong dun sa sinabi niya. And I don't find anything wrong kung yun yung perspective niya dun sa nararamdaman niya. Again, I do not think na she wasn't grateful. She did say she was grateful, but ang sinabi niya is she felt like she was boxed. She feel that she was like she's boxed. So parang andun lang siya, four corners, and hindi yun yung idea niya para sa sarili niya. She matured, she grew up, she moved, she wants to venture, she wants to experiment. And actually that's good. That's good for for growth, for yung sa growth mo para sa sarili mo. So I do not know why people have to react about it and why people have to be parang What do you mean? sour graping, parang What do you ha? mean? What do you mean? People have to react. Syempre, people will react. People always react. Sa bagay. I mean, ang ibig ko sabihin, we're talking about people as in people that surrounds her. Like for example, kasi nabasa ko yung buong konteksto ng sinabi pangalan ba nito? Yung baklang may Ogie asawa. Diaz. Si Ogie Diaz was okay. Pero yung pinaka toxic na reaction siguro kay Christopher Min, ayoko nang pag-usapan niyo kay Christopher Min, parang walang kwenta 'yon. Yun yung literal na toxic, na walang sense, na puro galit, na puro Ba't chismis. pinanood mo? Di naman sa pre-promote, sinasabi ko lang yung totoo, yung nakikita ko nga. Kasi nga ang dami pa rin, parang ang dami pa rin nahuhook na mga tao sa ganun. Tapos parang, oo nga, yung ganyan, si Anya, anong yan? Ganun ba? Tapos yung kay Boy Abunda naman, it's okay naman. Sinabi niya lang yung piece niya. So, wala naman ako nakita masama. You should be grateful. Yun lang, siguro na miss out nila nung sinabi niya she was grateful. But the thing is, though she reached the peak of her career, they were actually right na it wouldn't be to where she is if it wasn't also for the people that surrounds her. But to where she is going now, yun. Siyempre, yun ang gusto niya eh. Personal growth niya na yun eh. And yung sinabi niya naman is yun ang preview, yun yung yun yung perspective niya na nakikita niya during the time na nasa management siya ng ano. Saka ako nga naman, 'di ba? Ako nga nagtataka, sabi ko, palabas na to, parang sila pa rin palagi yung magkakatandem. Parang ang boring. Parang papanoorin mo isang teleserye. Tapos
after nung teleserye na yun, may bagong teleserye, sila pa rin. Tapos another teleserye, sila pa rin. Parang wala na bang bago? Parang lagi na lang love team, parang lagi na lang ganun yung ginagawa sa atin. Yun yung audience eh. Yun yung audience nila eh. I mean, for me lang to ah. What we are seeing Sige. now, what we are seeing now is ito na yung start ng era na mawawala na yung mga managers na talagang controlling. Yan yung mga networks. Umpisa na to eh. Ito na yung kumbaga na dito na tayo sa generation or era na sila Christy Permin, sila Boy Abunda, sila tawag dito yung isa, si OG Diaz, yung mga yan, yung mga nagpapaikot ng showbiz. Yung mga haligi ng showbiz ng mga putang yan na mga yan. Mawawala na yan eh. Ito na yung start nun. Na parang sinasabi nila is, tangina nyo, hindi ko na kayo kailangan. Ito na yung sarili ko ng kaya kong sumikat. I mean, ginawa na yan nila nila Nadine, nila James Reid nga, di ba? Nagawa na nila yun, naumpisahan na nila yan eh. Hindi na namin kailangan ng mga managers, di ba? Para kontrolin yung gusto namin gawin. Di ba? Parang ang mag-ano na sa yung nawala na yung third party, nawala na yung bridge, nawala na yung may tawag doon gatekeeper. So, ibig sabihin, ikaw sa sarili mo, individual na influencer na tao, kaya mo na maging media sa sarili mo, kaya mo na mag-produce ng sarili mong media dahil sa social media. Dahil kaya mo gumawa ng channels, kaya mo gumawa ng Instagram, kaya mo mag-live, mas marami pang manonood sa'yo. So, ito na yun, start na yun. Nakikita natin ngayon, marami pang mangyayari na ganyan. And yun, sa point mo nga na yun, lagi na lang kasi sila yung di ba? Parang sila na lang yung parang wala talagang hindi na siya alam mo yun, palaos na talaga yung ganong style ng love team. I mean, sa tingin ko nga yung mga love team na hindi naman talaga, 'di ba? Si Maine Mendoza at si Alden Richards, 'di ba? Alden Richards. Sikat na sikat dati, 'di ba? Ang dami na loko. Parang feeling nila sila talaga, pero sa totoo lang ayaw naman pala ni Maine, 'di ba? Maraming ngayon yan. So wala na yan, patapos ng era ng mga ganyan. Saka sa atin lang naman yung merong sa atin lang yung merong yung manager ang nasusunod. Nalaman ko, hindi ko malaman kung saan ko napanood yun, pero sa States, nabanggit niya nga, between sa States and sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang manager mo ang nasusunod. Sa States, ang manager mo. You can fire it. You can fire him and hire another manager anytime. I wouldn't generalize. Siguro merong mga hindi rin sumusunod. Nasa lang talaga yan, nasa talent. And yun nga, si Joe Rogan, di ba, sinesensor siya ng YouTube mo, walis siya sa YouTube. Di ba, nag-Spotify siya. Si Andrew Tate, sinesensor siya ng YouTube, nag-rumble siya. Walang censorship. Pero nandun pa rin naman si Joe Rogan, nasa YouTube naman. Pero hindi niya na ina-upload dun yung full podcast nila. Kasi nga nasa-censor. So sa Spotify binigyan siya ng freedom na sabihin ko ano yung gusto niya sabihin, walang censorship. So yun na yun eh. Yun na yun. Kung mapapansin mo wala nang ganyan ngayon. Wala nang controlling. Yung mga kinokontrol yun, yung mga masa na lang eh. Yun nakaka-appreciate pa rin ng mga love team. Yun yung mga na lang eh. Talagang siguro low level na mga tao na na ayaw ng creativity. Parang yung masses lang talaga, yung mga ganun lang. Yun yung mga trip ng iba eh. Pero kung gusto mo maging creative, yun, kailangan mo nang kumawala sa box. Very comfortable naman din kasi para sa akin kung ikaw yung artista, ikaw yung nandun sa posisyon nila. Sometimes very comfortable na yung situation mo, lalo na kung nakaangat ka na. Siguro fear talaga yung factor. Kasi nakita mo naman sa atin ang daling sirain pagka ginawa ka nila. Kaya ka nilang sirain. Like for example, si Hero Bautista. Hero Bautista nga ba yun? Yung ka-love team ni Sandara Parks. Hero Bautista. Parang? Ay, Hero Bautista, sorry. Hero Bautista.
Kapatid pala ni ano, Hero Angeles. Oo. Kapatid pala ni ano, Hero Bautista, kapatid pala ni Herbert Bautista. dating mayor. Herbert Si Bautista. ano, Herbert Bautista. Si Hero Angeles, di ba? Hmm. Nagpa-file siya ng case, kumakawala sa manager, blah 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 and so on, nasira, and then afterwards kinain siya ng sistema. Tapos yun nga. At the end, nawala siya sa spotlight. Siguro Yun. kung magiging manager ka, dapat hindi mo naman talaga kinokontrol maigi yung talent mo eh. Parang binibigyan mo lang siya ng guidance na, pag ginawa natin to, ito yung pwedeng mangyari. Pag ginawa natin to, ito yung pwedeng mambash sa'yo. Dapat ganun lang ang ginagawa ng manager eh. Naghahanap lang siya ng trabaho for you. Ngayon, nasa sa'yo yun kung... Manager, as in manage. Di ba? Pero dapat hindi mo kinokontrol kung sino yung gusto kong partner, sino yung sosuotin ko, di ba? Masyadong fake. Wala namang fake, kahit nga sa social media, scripted na rin ngayon eh. Merong mga influencer na okay naman. Depende na lang sa pina-follow mo talaga. Ang gusto ko talaga sila, ano pa rin eh. Yun, madalas pa rin ako manood Kinakong TV. O sa entertainment yun na palagi pinapanood, tawan-tawa talaga ako. O di ba? Kung started it eh, parang pakialam sa inyo, tangina magmumura ako dito. Gagawin ko yung mangungulangot ako, putangina. Babasagin ko kung sino babasagin ko, papatawa ko. Ay, parang gano'n, dapat free yung media, di ba? Parang kung ayaw mo, kamanood, di ba? Kung ayaw mo sa podcast namin, kamakinig, gano'n lang 'yon. Yung you find your tribe, you find the audience that fits your personality. Ganun lang 'yun. Oo. Totoo. Sa akin nga yun nga, managers are to manage nga, to help manage yung kanilang yung talent. But otherwise, you're not supposed to, I believe that you're not supposed to control lahat ng kailangan nilang gawin. Tsaka what the fuck, Because pinayaman nalilimit. ka na ni, kung ako si OG Diaz, pinayaman ka na ni Liza Soberano, tangina mo. 'Di ba? Sundin mo na yung nagpapayaman sa'yo, wag mo nang di ba? I'm sure hindi lang yan yung start niyan. Merong siyang sigurong inutos kay Liza na ito Pero ganito. hindi maganda sinabi naman ni Ogie Diaz at sa end nung sinabi niya, sabi niya, I still root for you kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, blah 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 and so on. I mean, yung point ko doon. Siguro sinabi niya lang, just realize na nandito kami Ang during point that ko doon, time ang na point ko doon. gumagapang ka pa lang. Ang point ko doon Utang is na loob, man. Bakit laging ganun na lang sa Pilipinas? Ang Habang point ko buhay doon, ang utang na loob. pinapayaman kita. Manager kita, pinapayaman kita, tapos kokontrolin mo pa ako. 'Di ba? Dapat na-sense mo yun kung ikaw yung manager eh. Tangina, ayaw na nung talent ko ng ganito. Ano bang pwede nating di ba? Ano bang pwede nating dapat ikaw mag-a-adjust. Kumbaga for sure meron yung mga may mga subtle na yan sa umpisa eh. Na siguro sinabi ni Liza na ayoko na niyan, ayoko na ng ganyang projects. Bakit niyo ba ako pinipilit, di ba? So doon pa lang di ba? Pag mo bad tripin yung talent mo, yun yung nagbibigay sa ng golden eggs eh. No. Parang tanga lang, di ba? Ako kay Liza ako doon. Fuck OG Diaz. Ano mo OG Diaz? Pinayaman ka na ng talent mo yun. Pagbigay mo yung trip niya. Di ba? Pag sumablay yung niya, yung mga suggestions niya, and then tsaka ka mag-suggest ng ba ang hindi ka naman mamamatay kung pagbibigyan mo yung talent mo, di ba? Sabi naman, ako, hindi naman ako sa both sides naman may point. Ang sinasabi naman ni Ogie Diaz nga na like we given you an opportunity to voice out. Pero I think also even if nabo-voice out, hindi rin nasusunod. Yun yung nakikita ko. Yun yung nakikita ko. Even na nagbo-voice out, hindi rin nasusunod. Wala akong pakialam sa kanila. Actually. Ayun. So,
Well, ganyan, ang hirap, no? Ang hirap talaga. I realized, uh, I realized couple of things na related sa mga ganito. Is that no matter kung ano man sabihin mo, if the person will not be self-aware, mm, they will always be triggered. Yun yung nakikita ko eh. Ang hirap makipag-usap sa taong ganun. Ang hirap din na ano yung Sa taong ano? papaunawa ka. Kaninong tao? Ha? In general. I'm talking about in general. Karamihan, siguro may mga nakakausap din ako na ganun nga, na kahit ano na sabihin mo, wala pa rin nangyayari. Then they will always have a defense for whatever they're doing wrong or what they're not doing with their lives. Ay, ganun talaga eh. I mean, ba't ka may stress sa mga... Yeah, at the end of the day, it's like you did your piece and kung wala, just move Hindi, ewan ko ba't ka na-apektuhan sa mga issue ng mga ganyan. Parang may something sa'yo yung mga ganyang issue. Alin? Yung mga ganyan issue You're nila in general, you're talking in general. issue nila isa issue ni Brandon. I mean, dapat nga, let's make it entertainment lang. Kunyari, may nakita tayong something na ganyan, di ba? Hindi natin problema yun kung ano yung re-react ng mga tao doon, di ba? Kung saan pumupunta yung issue, yung audience. All we can do is, bigyan lang natin ng ng Insight. take natin, okay, insights. Pero hindi ako may stress sa pinaggagawa nila. Ang dami na akong problema sa buhay ko para problemahin ko pa yung mga problema nila. Yeah, definitely. Yun din naman na naiisip ko eh. But hindi naman sa napag-usapan na natin because it's a hot topic recently, yung kay Rendon, yung kay Liza, all these things na yun nga na naging hot topic lang sila and I'm giving my insight about it and personal experience na Hindi ka naman hindi hindi ka naman naapektuhan, hindi ka naman na-stress. Parang feeling ko kasi na-stress ka. Hindi, it's something else. If I'm being stressed, it's something else. It's external. It's not even it's personal rather than has something to do with the hot topics that is going on. I barely watch the news here because I work most of the time. Sorry for those listeners, I'm getting sidetracked, but I actually work most of the time. I work a morning job, a day shift, and then at night I do my own stuff. And then even when I try to sleep, the next thing in my head is what I'm gonna do the next day and come up with ideas, come up with the next post, come up with what I need to do as a creative and as the same time as a marketing executive. I have to think about the budget plans and all. So, yun, I don't have time. I usually, the only time that I have is listening to podcasts, listening to yun nga, Wapakers. sila Liberman, Listening to Alfonso Wapakers. Mosley. Ayan, listen to Wapakers. Pinapakinggan ko kasi ini-edit din namin eh. Ini-edit ko eh. Not really edit ano lang naman, parang ang tawag ba nito? Ini-input ko lang yung aming intro and outro. Otherwise, unfiltered yung lahat ng mga sinasabi namin. So, even us when we're listening, napapakinggan namin yung sarili namin. Just to let you know, nung ginawa namin to is out of the blue na pag-usapan namin and naisip namin na yun nga, we want to document yung journey namin. So makikita niyo yung progress namin from unang beses namin na podcast hanggang ngayon kung paano yung shift namin. And still ang context nito is very open, so you would notice that the topic would shift from one topic to another topic to another topic, but mostly kind of related, medyo minsan na nasa sway lang.
Nasabi ko lang to kasi I just want the listeners to have an idea. For those who are new, who maybe found this video, at least may konti silang context kung ano yung meron dito sa podcast na to. In fairness, dun sa sinabi mo na yon, documenting our journey, siguro yun nga, ang galing ng ano na yun, yung mind shift na yon. And napansin ko nung last video na meron akong ginawang creative for Coach Jungi Gumiran and Aaron De La Cruz. And napansin ko ang natural ko na magsalita kaka-podcast. So in a way parang lang to, parang nagpa-practice lang tayo how to speak talaga na dire-diretso. And yung ginawa ko yung video na yun, sobrang bilis lang. Mag-isip ako ng idea, ano gagawin ko, sabi ni Coach Jungi, baka pwede mo promote to, yung namin, yung program namin. Tapos, ang dami ko nga ginagawa, gusto ko pa nga tumanggi. Gusto ko sabihin, Coach, dami kong ginagawa ngayon. Deadline na sa 15, yung submission. And, coach ko kasi yun, si Coach Jungi Gumiran. So, meron siyang 9-figure, business, e-com business, and Nice. yun, ngaya ako. So, gumawa ako ng video. Yun, nag-isip lang ako ng creative kung paano ko siya ipo-promote nang hindi ka masyado nagpo-promote. And napansin ko, parang yung process ko na ginawa ko yun, sobrang bilis dahil siguro dito sa podcast na to, and yun, natututo na ako, napapractice na ako, and in a way parang practice namin to para selfish reasons. Nakikita ko kasi most nagiging spontaneous ka, and yung pagka-camera shyness mo medyo nababawasan. Na-experience ko yan nung gumagawa kami. Ay, gusto ko na i-share. Meron talaga akong nag-start kami before kami food vlogging with my ex-manager na friend ko na Egyptian Canadian. Meron kami. JP found the place. Napansin ko, yung start namin, nahiya pa kami. Nung bandang huli, ganun na kami ng ganun sa camera, kumakain kami, nag-speak, wow, masarap, ganyan. Ako din yung nag-edit, ako din yung nagvi-video nun. Talagang it will help kung you start somewhere and then just keep continuing kahit then it will help build your confidence, it will help build your way of thinking, it will help build yung fluidity ng mind mo. Syempre, one thing that I have noticed also, pag mga ganito, you have to have at least notes, the same time meron ka ring at least you have to be at the right condition. Kasi right now I lack sleep. And pag lacking ka na sleep, medyo naglalag yung utak mo. Talagang literally biglang nawawala yung trail of thought. Ako Anyway, yun lang. Sinabi ko lang yun. Episode 8 pa lang natin to. Pero nakita ko na yung improvement sa sa the way I speak on camera. And sanay na naman ako before, kaya lang nga hindi ako consistent. Pero itong pag ginagawa natin to every Sunday, parang mas lalo ako naging confident, mas lalo akong yung voice modulation ko, yung how I deliver my tawag dito, my words, how I speak, parang napapractice ko siya. Voice modulation. Oh. Natatawa tuloy ako sa voice modulation na yan eh. I think yung podcast din na nakatulong sa akin eh. Kasi when sabi nung owner nung company na pinapasukan ko, sabi niya sa akin, hindi niya daw type yung mga pinapasa kong AI voices. Okay naman daw, kaso lang parang it lacks some emotion. Sabi niya, ikaw na lang kaya mag-record. Sabi ko, ako magre-record. Doon ko nagamit ko siya doon. Yes, panay nga ganun. Reklamo 'yun ng mga sa mga AI voices no. Parang masyado daw robotic. So ginawa mo na Pero record meron mo. mga may mga smart AI voices na yung
yung kakabisaduhin niya pati yung pitch, kung kailan yung tataas, kung kailan yung exaggeration doon. Tapos pwede mo rin lagyan siya na dito exaggerate, dito mag-ano ng pitch. So, yun, mga paid naman yun. Meron ako nakitang ads na ganun eh. Wala, yung Ayun. panis yun. Panis yun sa mangyayari na ang mangyayari, i-record lang lahat ng voice mo. Kunyari, Mm. si Alex Hormozy, for example, i-feed mo yung AI nung recording ni Alex Hormozy, tapos gagayahin niya yun. Gagayahin niya yung intonation, yung basta kung paano siya talaga magsalita. And then yun na yun. Yun na yung AI voice na mangyayari. So in the future, maybe 1 year from now mo, sobrang perfect na yun. Naalala ko tuloy yung sinabi mo last week, yung ano nga, may extract yung mga ano natin. Parang ganun. Yes. Diba? Uy, ano nga pala, napanood ko na yung ano di ba from our last podcast, napanood ko na yung ano natin, napanood ko na yung Black Mirror, season 1, episode 1. Okay. Ano, nagamit ko yung Black Mirror na yun, yung treatment, yung color Can you treatment. parang bigyan natin ng screenshot yung yung audience natin para alam nila yung at least yung mga images lang ng Pwede mo naman siguro i-Google. Wait. Or gusto mo ako na. Nandito naman yung ano eh. Nandito naman yung Netflix ko eh. Para lang Mirror. maalala ko rin yung episode 1. Dali, lagay ko sa episode 1 kasi nasa i-forward ko lang. Ito. Sharing my screen only. Tab. And yan, Netflix. Yan. Hindi pa ayun. Nagsishare. Okay. Nagsishare pa lang. Yan. Ang title nito ano yata? Yan. The National Anthem. Tapos ano nangyari dyan? Yung may kinidnap na princess. Sige nga, forward mo nga Ah, konti. May kinidnap na princess sa Europe. Ito yung umpisa. Yung nagising yung ano ba tawag doon? Ambassador. Okay. Tapos na paggising niya na kinidnap yung princess. Oo. Tapos ayun, nung kinidnap yung princess, doon nag-start lahat ng story. Pero hindi ako nakafocus sa story. Alam mo kung bakit? At tinitignan ko yung color treatment. Nagamit ko siya eh. Literally ginamit ko dun sa sa Instagram. Dali Medyo bluish no? Medyo bluish yung yan. No? Oo. Pero hindi ko siya ginamit sa Instagram ko as yung bluish as because of dahil gusto ko lang mapakita na Ano kasi siguro yung parang mood. Yung mood niyan parang dark na dark talaga eh. Kaya ginawa nila yung bluish. nakikita mo yung treatment na yan, pakita ko lang to sa iyo saglit. Ginamit ko literal sa umpisa pagpasok na dali. Asan ba yung namin? BF Interiors. Yan, dali Tapos i-share ko, wait lang. I-share ko yung Reels. Ayan, wait lang. Paano ba ang nito? Paano ba stop sharing ulit? Stop mo muna. Tapos share ulit, no? Share atab. Share a window. Ayun, no? Bluish treatment. Ayan, in-edit. Ayan. Yung bluish treatment dito, para magkaroon ng difference sa parang luma, tapos yung pinaka ending. Ang gamit ko dito 1+7 na camera saka yung Osmo 6 para sa glide. Hindi ka naririnig. Edit ko lang siya sa Hindi ka naririnig. Ha? Hindi ka naririnig. Nagsasalita ka, may music eh. Hindi masyadong malinaw. Hindi masyadong Ayan. So, regarding dyan, ang ginamit ko dyan, 1+7. 1+7 ang ginamit ko, saka Osmo 6 para dun sa pang-glide ko. Tapos ang ko lang doon, yung umpisa, ginawa ko yung treatment sa umpisa, parang bluish. Di ba nakita mo bluish? Yung umpisa. Para magkaroon ng effect na parang from dark, very muddy yung lugar to
biglang bright na maganda na naayos na namin yung lugar. So doon ko siya nagamit yung Black Mirror na yun. Nice. Doon ko nagamit yung color. Pero talking about Black Mirror, para siyang Twilight Zone na medyo hindi ano eh. Para siyang Twilight Zone pero medyo maganda yung magaganda yung storya niya. Hindi siya masyadong parang Twilight Zone na medyo psychedelic eh. Yung mapapaisip kayo. Pero maganda. Tapos yung nag-ring sa akin doon, yung second episode. Naalala mo pa ba yung second episode? Patingin nga ako. Ito, yung second episode, Netflix. Kasi 2 beses ko yung pinanood yung season, lahat ng season ng Black Mirror 2 beses ko napanood. Second episode, 15 million merits. Baka maano tayo eh. Yan. Ayan, ang ganda rin yan. So, Eto, nagustuhan ko to kasi ang nag-ring sa akin yung current society natin ngayon. So, just to give back context dun sa second episode ng Black Mirror na ang title is 15 million merits. Bale, let me just stop sharing. Bale, para makaakyat sila sa society, nagpe-pedal sila. Tapos okay nga yun every eh. time na Dapat meron nagpe-pedal tayong sila- screen. Pakita mo yung mga ganun. Oh, sige. So, Para may context yung ano. natututo rin ako dito paano mag-ano. So, yan. So, every time na nag-aano sila, tawag ba nito? Every time na nasa kwarto sila para makaangat sila sa society, kailangan mag-pedal sila. Tapos yung pedal na yon, binibigyan sila ng points. Ayan, nagpe-pedal sila dyan. Kasi yung sa parang bicycle, ayan, yan. Tapos Sikat meron yan sila eh. Sikat yung nakapanood. artista na to eh, ngayon. Sikat na ngayon to. Ito yung sa ano eh, Scream. Ay, Scream ba yun? Basta Ito? itong yung African-American na yan. Ay, to. Oo, yung bida. Ah, Meron yung movie na ano eh, maganda rin. Nakalimutan ko yung pamagat, parang Scream ba yun? Alone? Parang ganun. Basta ano rin. Tapos yung meron din siyang bago. Basta, ano na yan, sikat na ngayon yan. Okay. Sige, continue mo yung sinasabi mo. Ayun. So, ang pinaka ano niya is lahat digital na, lahat digital. Tapos nakatira sila sa loob ng isang room na digital. Tapos pagka ano sila, yung pinaka context ng show parang American Idol, tapos pinapanood sila. Pero hindi sila pinapanood ng live. Lahat naka-digital. Lahat ng character doon. Ito. Hanapin natin yung ano na yun. Ito yata yun eh. Yan. Lahat ng nasa likod na yan digital. Nasa loob lang sila ng room nila. Oo. Tapos, yung mga judge, parang... Excuse me. Burp. Excuse. Yan. So, yung mga ano na yon, yung mga tao na yan, parang ganoon din sa mga American Idol. Yay, boo, ganun. Tapos yung mga judge, sila yung magbibigay sa'yo kung ano yung dapat mo, kung saan ka bagay, ganyan. Tapos, magkakaroon ka na ng sarili mong room, mas malaki yung room mo, pero lahat digital pa rin. Ang weird nga nung palabas kasi parang nagre-resonate siya sa society Yes. ngayon, lalo na sa social media. Yes. Ito eksaktong palabas about kung paano tumatakbo yung society natin ngayon. Tapos ang maganda diyan, i-spoiler ko na dun sa mga nanonood kung gusto niyo panoorin niyo na lang, kung gusto niyo malaman yung pinaka story niya. Nung bandang huli, hinabol niya yung babae na tinulungan niya kasi 'di ba yung babae na yan parang kinagat niya yung offer imbis na naging singer siya. Oo. Naging iba yung karir niya. Tapos siya, gusto niya lang ma-voice out. After niya ma-voice out, kinain din siya ng sistema. Puta, naging ano din siya. Naging for the clout din siya, pre. At sa bandang huli, tinanggap niya din eh. Kaya nga Black Mirror eh. Ganun yung society natin ngayon. Parang related nga dun sa mga topic natin kanina. Si Rendon, si Liza Soberano, yung social media, yung mga tao. Ganun eh. Pati yung parang American Idol style, kung paano ka ilalagay yung, yan, dapat, tapos Yes. paano ka napupunta sa isang ng society. Galing nung nakaisip nito. Galing. Ano nga yan So, nire-represent niyan yung yung society in the future, parang ganun. Tapos
medyo dark yung ano niya, yung tema niya, medyo parang tawag dito. May tawag doon sa ano na yun eh. Nakalimutan ko yung word, pang ina. Parang may tawag doon eh, putang ina. Ano ba yung word na yun? Yung parang futuristic na dark. Dark futuristic. I-google ko nga yun. Dark futuristic. Word doon. May word doon eh. Dark futuristic term. Dark future. Post-apocalyptic? Hindi, may term doon eh. Hindi ko, hindi ko alam yun. Hindi. Nakalimutan ko kasi. Pero gets fuck. na yun. Gets na listeners yun. Gets na ng listeners yun kung ano yun. Sige. So parang ano, di ko mawala sa isip ko eh. Gusto kong malaman eh. O para doon sa nakakaalam, pag naka-view kayo ng aming podcast or naka-listen kayo, i-drop nyo na lang doon sa comment section. Sige na nga. Ayun, basta parang parang ano siya, yun yung word, basta may word yun talaga, promise. So, yung parang nire-represent niyan yung natin, yung na society, kung saan papunta yung society natin, and lahat ng niyan, lahat ng tema ng episode ng Black Mirror puro ganyan. Mahusay. Ewan ko ba't di na sila gumawa ng bagong season yan, tangina. Baka kulang sa viewers. Hindi ko alam. Hindi, tangina. Sobrang sobrang ganda, sobrang ganda ng series Madi-depress ka pag napanood mo, pero kung na-appreciate mo yung art, as for me, yung art yung na-appreciate ko, yung story, yung basta yung kasi dapat pag nanood ka ng isang movie, for me lang to, or series, dapat merong kikiliti sa isip mo na tangina, tangina, ba't ganun? Parang magbabago yung pathway ng isip mo, tangina, ganun pala yun, parang ganun. Ako something deep eh. Well, sa akin, during the time na pinapanood ko, it's much more entertaining. Yes, entertaining din Nakita naman. ko lang yung nakita ko lang kasi every time na nanonood ako ng movie, lagi kong ina-analyze yung story, lagi kong tinitingnan ko ano yung gusto sabihin ng director. Tinitingnan ko kung ano yung mga ideas niya, bakit niya ginawa yung certain scenes, gano'n. Ginagawa ko yung analyzation siguro after mapanood ko yung movie, pero during the movie talaga ina-entertain ko muna yung sarili ko, pinapanood ko siya as is. Dinidisregard ko muna yung fact na kung MCU or DCU na pag-usapan natin last time na about this na yun nga, yung dinidisregard ko na alam ko na yung story, nabasa ko na siya na hindi ba nila. Kaya nga yung Love and Thor ba yun? Medyo sabi ko, bakit ganito story nito? Hindi. Ano yun? Yung kay Thor. Thor? Oo, yung pang fourth yata nila yun. Sa Yung may Black Mirror? Hindi, Thor. Ay, hindi Thor. na ako nanonood ng Marvel eh. Sabi ko nga pag lahat ka ako na pinapanood ko, hindi lang Black Mirror. Lagi kong tinitingnan yung parang yung pinaka-message na gusto niya ibigay. Kahit sorry na mali yung ko. Sorry, let me rephrase. Hindi pala rephrase, babaguhin ko kasi hindi yun yung gusto ko sabihin kanina eh. Kasi sinasabi ko kanina is lahat ng pinapanood ko, dinatanggal ko yung knowledge ko regarding doon para ma-entertain ako. Kasi pagka nilalagyan ko ng parang ganito, lahat lang ako questioning ko, hindi ko ma-enjoy eh. Parang kasi alam ko na yung nangyayari sa comics, for example, tapos iba yung papalabas nila. Syempre iba yung take nila.
So yun. So para ma-enjoy ko lang yung ano, kasi pagka ginajudge mo lahat ng papanoorin mo, puta, hindi mo na ma-enjoy yung movie. Maganda i-judge mo afterwards para kahit papaano ma-enjoy mo yung movie. Pero pag sa umpisa boring pa lang, pinapalitan ko na pag wala doon yung interest ko. Yeah, I think iba-iba naman talaga ng ano yan, ng trip. So, for me, yun nga, dahil napag-usapan natin last episode yung Black Mirror. And yeah, sobrang galing, sobrang genius nung mga episodes nila. Kung fan ka ng art, kung fan ka ng dark theme, kung ayaw mo nung laging happy ending. Kasi, ano na yan, naka-embed na sa isip natin yan na dapat happy ending yung ending, 'di ba? Parang ganun yung ano natin eh. Kaya nga yung iba nababad trip sa mga movie ni ano eh, ni Rudy Fernandez before, natatandaan ko. Tsaka ni FPJ pag namamatay yung bida. Tangina, ba't namatay si ano? Ba't namatay si Rudy? Ba't namatay si FPJ? Putang ina. Parang may mga ganong movie before, tapos nakakikita ko yung mga, kung naiisip ko ngayon, nababad trip yung mga tao. Kasi hindi happy ending, alam mo yun. Pero for me, okay yun, hindi happy ending. Ang mahalaga, merong nag-ano sa isip mo na ano eh, nadala ka ng emosyon mo, nadala ka ng, kumbaga, nawala yung reality sa'yo, masyado kang na-immerse doon sa story, and yun yung mahalaga doon para sa akin. Para sa mga movies naman, movie series ganyan, hindi naman it's always happy ending. For me, na-enjoy ko nga yung mga slice of life na movie, na mga anime for example, kasi I really love anime. Na-enjoy ko yung mga ganun, slice of life, kasi meron siyang touch of reality. Yung mga napanood ko like Garden of Words, short film, tapos yung A Silent Voice, yan yung mga klase ng panood ko, yung mga sa Ghibli Studios. Yan, no, kahit papaano, kahit fantasy sila, meron akong napupulot palagi. Ganda nga eh. Tapos, sa totoo naman kasi, wala naman talagang happy ending eh. 'Di ba? May mga naghihiwalay, may mga nag-aano, tapos bumabagsak ang buhay. Yung ine-expect mo na happy ending, no, it's just suffering after suffering. It's just how you conquer over those suffering. Napag-usapan yata natin to last time, 'di ba? Yung it's a never ending thing na gagawin mo sa buong buhay mo. Na yun lang. Kaya nga yung yung nagre-resonate sa akin for example na movie is yung kay Will Smith, Ano yun? yung Happiness. Okay. Oo. Ano pa title nun? Dali In a way, para sa akin naman, habang nagsisearch ka dyan, parang ang movies dapat dapat parang time traveling yan eh. Parang, napupunta ka sa ibang dimension, nakakalimutan mo yung reality. And then, pero hindi ko rin naman gusto laging hindi happy ending yung yung ending. Kumbaga, pwede ring hindi happy ending, pwedeng happy ending. Basta, depende sa story talaga eh. And speaking of happy ending, meron kami ginawa na short film, short movie. Katay pamagat niya, kung gusto niyo i-check. Sobrang short lang siya, 3 minutes lang siguro. And yung first na pinroduce namin, zero budget talaga. Camera ko pa lang noon 77D. Microphone namin nakakabit lang doon sa sa camera ko, and ang dami ng views ngayon, 50k na yata ngayon sa YouTube. 2-3 years ago ko na yung nagawa, and pag pinapanood ko, I'm so proud kasi yun, hindi siya happy ending, and lang siya. And nakikita ko yung title? Katay. So about a dog. Katay, K-A-T-A-Y? K-A-T-A-Y. So it's about a dog and his owner. Parang ganon. And parang alam ko napanood ko na to dun sa nilagay mo. Siguro napanood mo yan. And Sa ano yan? Sa mo nilagay? basta search mo lang sa YouTube, makikita mo yung Katay. Hindi, maraming Katay. Bahay Makikita mo Katay yan. yung lumalabas 50k yan eh. Short Hindi film. nga, Bahay Katay nga. Lagay mo lumalabas Katay eh. short film. Ha? Katay short film. Curious ako kasi kung napanood ko na nga ito eh. Okay, nakita ko na. So, sobrang iksi lang yan, and wala, zero budget, and siguro, isa yan sa mga proud work na nakagawa ko ng short film.
And yung mga artista, mga barkada ko lang. Yung story niya, Sa Bolbol Gang. yung story niyan, ano lang, inano lang namin ni Utol, ni Jojo. Siya yung nagbigay ng story, iniba ko lang ng konti kasi medyo masyadong dark yung ano niya, yung pinropose niya, nabasa niya sa libro, and then iniba ko lang ng konti para mag-swak doon sa mga characters. So, yun lang. Gusto ko lang iabang na nakagawa ko ng short film before. Naalala ko na pala to, napanood ko na pala to. Pinanood ko nga pala to sa Facebook. Inilagay mo ata to, hindi ko maalala ko sa Oo, Facebook. nalagay ko na yan. niya, Na-share ko na yan. Bolbol Pero Gang. sobrang tagal na, 3 years ago na yata yun, 2 years ago. And ang dami Ano na maganda? nag-improve. Pero Ayun. nakakatawa lang yung mga comments ng mga tao kasi galit na galit sila hindi happy ending. Ano nangyari? Ba't nagkaganon? Parang gusto ko yung ganun i-reaction. Well, ganun talaga. Kaya sabi mo nga, iba-ibang tao, iba-ibang reaction. Oo. Hindi rin siguro exciting kung pare-parehas tayo. Oo, di ba? Pero sa akin siguro maganda rin kung mas marami yung tao na self-aware, mas marami yung tao na mas pinaprioritize yung mga bagay na may kabuluhan sa buhay. Kasi sa atin, marami na-addict sa na-addict sa pag-ibig, na-addict sa sadness, sa depression. And they always use this as a reason para walang mabago sa buhay nila. Galing na. Pag-usapan namin yung kanina ng misis ko. Ayun, about doon sa dyan sa depression. Parang yung may news ngayon na pinatay niya yung yung asawa niya. Ewan ko kung nakita mo Mm. yun. So, parang feeling, nasabi ko sa kanya, dapat kasi yung yung emotional, dapat yung emotional education, dapat kasama yan sa curriculum ng schools eh. Parang dapat bata ka pa lang, pine-prepare ka na hindi ka pa laging magiging masaya. Alam mo yun, laging, kumbaga kasi merong mga bata na na-spoiled na na parang nagkaroon ng konting bad trip sa buhay nila, tapos yun, magwawala na, magbe-breakdown na, 'di ba? Parang dapat bata pa lang pine-prepare mo na yung bata na hindi laging masaya ang buhay, 'di ba? Parang merong Ako, hindi araw ako na si- talagang Ako hindi ako psychiatry. So, hindi ko masasabi kung minsan is yung mental state na yun built-in na, pre-program sa utak niya. O is it because one thing that I could probably say is yung by experience lang, it's within sa culture or society. Dapat napag-usapan din natin to na last time na kung ano yung nakapaligid sa'yo, yun na magiging, yun yung magiging feed mo. yes. The only way para makatakas ka doon is para talagang sirain mo yung roof mo. Kasi ikaw yun Kailangan makawala ka doon sa mentality na nakapalibot sa'yo para makalusot ka sa susunod na stage ng buhay mo. Yes, kaya nga yung mga mahihirap hindi mahirap pa rin sila eh. Hindi nila kasalanan yun. Siyempre mahirap din yung magulang mo eh. Mas mahirap din yung magulang ng magulang, mahirap din yung mga lolo mo, yung mga ninuno mo. Pag hindi ka umalis dun sa community na yon, lahat ng mindset nila, lang nila sa'yo, ipapasa lang nila sa'yo. Kaya fan ako ng umalis ka sa umalis ka sa hometown, umalis ka sa pinanggalingan mo. Para maka-experience ka ng ibang perspective, 'di ba? Kasi malas mo pagka, 'di ba, yung lagi mong kasama yung tiyuhin mong lasinggero. Na puta hindi nabigyan ng ulam, galit na galit. Merong ganun 'di ba? Hindi mo nabigyan ng ulam. Hindi Pinatay dahil sa ulam. Oo, 'di ba? Meron nga ganun. Kasi nga, I mean, di ko rin siya masisisi bakit ganun yung mindset niya dahil yun yung kinalakihan niya, yun yung community niya, nagsisigawan, nag-aaway, 'di ba? Ang nagtataka lang talaga ako is pababa na pababa yung energy ko yata. Mababa yung energy ko ngayon, kulang sa tulog. Yun lang. Ito.
just speaking this out of my mind kasi napag-uusapan natin na is that ang dami sa ating ano, yung wala na ngang trabaho, lasinggero. Tapos wala na ngang trabaho, may pang-inom, may pang-droga, nagbababae. I do not understand yung ganitong mga situation tapos sasabihin nila kasi naghihirap. Well, kung naghihirap ka, bakit sasabihin mo walang ibang paraan or wala kang ibang magawa or ito lang yung nagagawa mo? Kahit papaano kung naghihirap ka, kung kahit sabihin natin kargador ka, at least may ginagawa ka. Kasi gumagawa ka ng paraan para kumita ka ng pera or gumawa ka ng pera. Pero kung itatapon mo lang din sa mga bagay na hindi naman, ewan ko, I don't find, like, casually or occasionally, okay mag-inom, okay mag-relax, pero at the end of the day, hindi ko nakikita to na na parang makakatulong talaga in general. Kaya hindi ko maunawaan yung karamihan sa atin, they still continue tapos ganun. Tapos sasabihin nila mamamatay ka rin lang naman eh. Well, that's the point, mamamatay ka rin lang naman. So are you gonna die like that until your deathbed? And a lot of people sa atin is like always whine about a lot of stuff. I'm not trying to be preachy, just for the listeners or the viewers. I'm just giving my point of view kasi napag-usapan niya namin to ni Pex about like are we being preachy, ganyan. But the thing is, kung ano man yung sinasabi namin dito, it's our point of view. It's up to you to judge. Yun. So sa akin naman, nakikita ko sa atin maraming umaangal na parang, uy, gusto ko yung gusto ko ganyan din ako, yung maganda katawan ko. Pero makikita mo yung kinakain niya, yung pamumuhay niya, wala siyang ginagawa para maabot yun, tapos magiging envious ka sa isang bagay. So hindi nagtutugma yung gusto mong mangyari sa ikinikilos mo. Yun ang nakikita ko karamihan sa society sa atin. And yun ang nagiging problema eh. Yun ang nagiging problema is that we always find a reason para sabihin na hindi pwede, or find a reason to say that, oh, I'm doing this because I care. Tapos ang magtataka ka, how can you care for someone, for example? How can you be how can you give when you yourself have nothing to give, whether that's financial, emotional, or spiritual? Kasi you can only do such if you are overflowing with, or you have enough to share, or you have enough to give. So yun yung point of view ko. Ang marami sa atin ganon, wala, pero binipilit nila na tapos at the end of the day i-regret nila, tapos pagkatapos sa bandang huli sisihan plus utang na loob. I'll speak about it, but I don't know if whatever it's on your is in your head. Ako naman, for me, siguro na-adapt ko na yung Stoic philosophy. And parang, I mean, ganun talaga yung society, ganun na talaga eh. Babalik ako sa sinabi ko kanina. Hindi mo sila masisisi eh, kahit kung ganun yung mindset nila eh. Talagang bihira lang yung nakakawala doon, siguro I'd say lahat ng tao sa mundo, about 10% lang yung swerte yung mga tao na yung may self-awareness or nakawala sa mindset ng kahirapan. Bihira yun. And for me, hindi ko sila talaga masisisi dahil yun yung kasi pag na-embed na yun sa subconscious mo, lalo na kung bata ka pa lang, mga 5 to 10, and then yun yung parang ayon sa psychology na nabasa ko, yung 5 to 10 years old mo, yun yung pinakamahalagang part ng ng pagkatao mo eh. Kumbaga yun na yun, dun na nabuo yung yung character mo. Kahit hindi mo aminin, pero merong something about dun sa certain period of time na yun na nag-embed na sa subconscious mo, and sobrang hirap tanggalin nun. Kunyari, nakikita mo yung mga parents mo yan, ganito yung pagkain, kahit na busog na. I mean, isang example ko dito, yung pag nasa buffet, kunyari, alam ko na pag-usapan na rin natin ito about sa Wendy's.
I mean, busog, Oo. busog ka na, kaso gusto mong sulitin yung binayad mo dun sa ano, nasa buffet kayo, ano ba yung sikat na buffet ngayon sa ano, merong sikat ngayon Kings? dito eh, ha? Vikings? Vikings yan, meron ako nakikita, nagpo-post sila talagang punong-puno yung ano, yung mga, I mean, di ba? Kapag nakikita mo yung bata ka pa lang, kailangan sulitin natin to, sayang yung binayad natin dito. Yun yung lagi mo naririnig, 5 to 7 years old. Paglaki mo, hindi mo kasalanan yun, naririnig mo yun eh. Nakikita mo yun, nasa subconscious mo na yun eh, tangina, kailangan ko tong sulitin. Diba? I mean, magkano yun? 1.5 yata doon. Pero, kumain ka ng masasarap na pagkain doon, busog ka na, for me lang to okay na yung 1.5 eh. Diba? Uminom ka ng beer, kumain ka ng sweets, pero busog ka na, wag mo na pilitin yung sarili mo na tangina, kailangan, di ba ba? Kumbaga kailangan mong lalamang, parang kailangan makalamang ako. Kailangan malamangan ko yung ano, yung Vikings dahil tangina nagbayad ako ng 1.5 dito. Yun yung mindset na mga simpleng ganon. Mga simpleng ganon pag nakita yun ng mga bata. Yun na yun. Yun na yun. Ganun na mangyayari sa'yo. So kahit busog ka na, kahit na masama na sa katawan mo yung ginagawa mo, kakain ka pa rin, di ba? Kakain ka pa rin. Nakikita mo bata ka pa lang, tangina pagka nanalo ng konti ng ano, nagkaroon ng konting pera, kailangan celebrate, kailangan mag-inom, kailangan magpainom kahit bukas wala na tayong pera, pero kailangan natin, I mean, gusto ko mag-rant, visit ako sa mga ganito, yung fiesta, fucking fiesta, boy. Wala kayong pera eh, wala na akong pera eh. Tangina, mahalaga sa iyo yung piyesta, mag-aya ka ng mga ano, ng mga bisita mo dahil piyesta, wala kang pera kasi yun yung nakalakayan mo eh, mahirap nang ano yun. Mahirap nang tanggalin sa sistema yun. For me lang to. Kaya hindi ko sila masisisi. Well, hindi mo pwedeng sabing hindi ko sila masisisi kasi sila yun eh. At the end of the day, I don't fucking care. I don't fucking care kung ano mangyari sa kanila. Oo, I don't fucking care kung ano mangyari sa kanila. I gave my peace of mind. Yun yung importante. Like, if I have friends, I speak out. What I could only share, what I am only where I'm at. Kung ano yung nasucceed ko na, no, not successful because it's a continuous process for me. Yun. Kasi napansin ko nga, yun nga, mostly nga, they use every reasons to say kung bakit wala, kung bakit ganito yung buhay nila. And as you have mentioned, dahil nga sa society, dahil ganyan yung kalalakihan nila, but I think we all have the capacity to exceed and malampasan natin yun. Hindi ako mag-agree talaga doon. For me. Mahirap Mahirap yun. definitely. Kahit ako sasabihin ko, sige, ganito na lang, magkukwento sa story na lang. If for example, I let myself down during those times na talagang dumaan ako doon sa hardships ng buhay ko, wala na, hindi na ako makakaahon. Hindi na talaga. Hindi ko masasabing mayaman kami. May kaya naman yung pamilya ko that time nung lumalaki ako, but it was a very magulo talaga, literal. And then I grew up psychologically. I realized when I grew old na psychologically it affected me because I was constantly looking for love from another person. Kaya I always wanted to have someone to be beside me. I'm always kind of clingy. I'm always ganito, ganyan. It was the reason why is because yun nga, you don't find that kind of love sa sarili mo. You don't find that kind of love within your family nung lumalaki ka. So it does affect. But I was able to break out of it eventually. For people who don't know, meron akong panahon na napag-usapan namin to ni Pex. There was 6 months na wala akong sweldo. Nakatira ako sa office. Ihilang ako, diretso mo yan. Halos di ako naliligo. Ang pagkain ko is if I have some money, let's say one dirham, pinabibili ko ng biscuit or tsokolate.
So that's how I was surviving for 6 months. Then I found my way by contacting yung mga ano namin, yung mga supplier namin. So yun. From there, nabibigyan ako ng mga stubs. So yun yung way ko para makasurvive ng pagkain. Then sometimes I walk kilometers, 13 kilometers, 15 kilometers from where I am para lang makakain ako sa bahay nung kaibigan ko na eventually naging kabanda ko. Aside doon, hindi lang yun yung suffering na-experience ko, yung talagang walang-wala. Nabaon sa utang and all, nahiwalay. I just have to break yung kung ano yung ano na yun eh. Kaya hindi ko pwede siyang gamitin dahilan kung bakit hindi nagmo-move yung buhay ko eh. I can blame everyone kung ano nangyari sa akin, but at the end of the day, ako yun eh. Wala namang ibang gagawa nun kundi ako eh. Ako rin makapag-ayos sa sarili ko, ako rin magpapakain sa sarili ko. Yun. So para sa akin, anyone who comes to my life would be an addition to what I already have. So ayun, yun kaya sinasabi ko naman, everyone is capable of, but they always find a reason why not. Either that they're too picky, they don't want to start, they want it very simple sa buhay nila. They're saying they're contented being fat or whatsoever, then they criticize themselves 24/7. They're getting depressed why they're not getting what they want, blah blah blah, and so on. All those reasons are because you just don't take actions and you are afraid to fail. Fear is the factor that putting you into your situation. That's my take. That's only a point of view. Again, I'm not judging you for the listeners. I'm not judging anyone, you know. I'm just saying my piece and what I think could help our society. Talagang inwards rather than outwards. You try to look inwards for your answers, not outwards, because other people are just factors to your life. You're the main character. Yeah. For me, tama naman yung sinabi mo. Pero medyo yung take ko dito medyo stoic, realistic. Parang ganyan. Nasabi na rin to ni Gary V kasi I mean, sinasabi niya to palagi pag meron siyang talk. Etong sasabihin ko sa inyo, lagi ko nang sinasabi, parang ganito yung pagkasabi niya. I'm paraphrasing in Tagalog. Yung tinuturo ko dito, yun pa rin yung tinuturo ko everyday sa mga videos ko, sa mga talks ko. Ito pa rin yun. Pero ang ano lang nito, ang gagawa lang nito is 1% lang nitong audience na to. Bakit 1% lang? Di ko alam. Sabi naman nito ni Jim Rohn naman. Bakit 1% lang magte-take action? Hindi ko alam. Yun yung mystery ng buhay. Sinabi ko na sa inyo yung gagawin nyo, sinabi ko na sa inyo yung strategy, sinabi ko na sa inyo yung way. Pero hindi nila gagawin, yung 1% lang ang gagawa nung tinuturo niya. Bakit? Yun nga, hindi nila alam. It's a mystery sa buhay. And for me, yun, if 1% ka doon sa nagte-take action, swerte ka. Pero yung iba na hindi nila kayang gawin, hindi nila, I mean, lahat na ng information nasa internet, lahat na ng kailangan mong malaman. Sobrang swerte ng generation ngayon dahil may internet. Kung walang internet, hindi ko rin alam kung nasaan ako ngayon. Baka hampas lupa pa rin ako. Pero ang point doon is talagang bihira lang. For me, sarili ko lang to. Kahit anong i-preach natin, kahit anong sermon ang gawin mo, minsan nga kahit anak mo pa, kahit pamilya mo pa hindi nila magagets. So for me, kaysa may stress ako dyan, tatanggapin ko na lang yung totoo na ganyan talaga Ganyan talaga Konti lang yung nakakawala doon sa I mean, ako rin, yung past ko sobrang gloomy, alam ko nakwento ko na to before sa isang ibang episode natin, pero sobrang sama rin nung nakaraan ko. And siguro yun nga lang, sinuwerte lang din talaga ako na kahit papaano parang
merong nag-stock ng wins na kahit pa paano maliliit na wins, tapos parang nagkaroon ako ng confident unti-unti ko nag-strive for a better life, pero karamihan ng mga tao they can't. So wag na tayo ma-stress dyan, di ba? Parang ganyan talaga ang buhay. And siguro yun, Wala. ano lang, yung mga 1% na yun lang yung hanapin natin. I think we're not stressing naman about it. I too am not stressing about it. I'm just if you have the opportunity, like I've said before, if you have the opportunity, the platform for people to listen, then take that opportunity. At the end of the day, yung 1% is, let's say 1 million, or let's say 100. The 1% is how many of 100? So that's still a lot. That's it. That's still a lot of people that changed. So why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Yun lang yung masasabi ko. Pero ayun, moving forward, well, your choice, your life. You can die on your deathbed, sad and depressed. Have you read the Without book na ano? experiencing the journey of life. Mayroon nakakitang libro dyan sa ano mo, sa and tingin kong saktong topic for a book dito sa pinag-usapan natin is yung The Subtle Art of Not Giving a Fuck. So parang doon din Cool. natin nakuha yung Bagay. doon din natin nakuha yung yung parang tema natin dito sa podcast eh. And if hindi nyo pa nababasa yon, parang ganito yun. Parang pinaliwanag doon yung pinaliwanag doon yung ganitong idea, yung ganitong philosophy. So, yun, recommendation lang kasi may nakita ko yung book ni Paolo. Naalala ko tuloy yung, alin? Ito? Oo. Ito, ano to? Financial to. You need more money. Pero ito, more on financial, how to handle your finances. So, ano yung dapat mindsetting? It's more of a mindsetting sa ganito. It will give you a guide about handling your finances, handling your money, or how to make money. Kasi yun nga, naalala ko yung napag-usapan natin last time. Tapos lagi pa rin napag-uusapan is that yun nga. Kailan lang may kausap ako about dun eh. Kasi napag-uusapan namin yung tungkol sa pera, tungkol sa pinagdadaanan niya, and I said, look, you keep telling me the same story for how many months already, and then you're still telling the same story. Then instead of you focusing on others, focusing those energies sa others, then focus it to yourself. Kasi you're just saying that you care, but they don't. You should care about yourself. Then the time that you are able to take care of yourself, then then you have the capacity to take care of others, because you have something to give. When you have nothing to give, then wala ka rin may bibigay. To be honest with with you, with our listeners, I just recently it's been a year, more than a year already, that I am separated. It's a very personal thing. I'm just laying it out for those. Life is not perfect. I know it's not perfect. I don't want to go into details what really Separated happened. sa wife mo? Yes. Yes. So I don't want to really go into details. I'm not gonna point fingers here, because at the end of the day, what I realized during my journey, during the time of depression, during that time, is that you have no one else to blame but yourself for what choices you made in your life. So, yung mga shortcomings na yun was due to every choices in your life. Whether you simp, you're weak, or you did something right, yun. Honestly, for me to be able to conquer that, talagang wala. Nag-immerse talaga ako. Like what you did. I immersed myself into self-help videos and reading materials para maging aware ako sa sarili ko. Ano ba talaga yung ginagawa ko? Plus, luckily, like we were talking about earlier sa lahat ng napag-usapan natin, culture, topic, society,
Na depende sa mga nakakasama mo, eh. I'm very lucky kasi meron akong isang, naging kaibigan dito kasama na out of the blue, hindi naman talaga kami close, eh. Originally parang na-recruit ko siya from Philippines, eh. Tapos, ah, after nun, nung nag-usap kami, he told me about his life, he told me how to handle this kind of things. Hindi siya nag-focus dun sa kasi kung yan ko kung kaibigan 'di ba sasabihin, "Ay gago pala yung asawa mo, gago pala yan." Yung alam mo gatong lang ng gatong tapos, "Tara inom tayo." Walang gano'n. Ang ginawa niya every single day dumadaan siya ng bahay, kakain kami, maglalakad kami for 3 hours. The only thing that he did was listen and then ask me, "What are you feeling now?" Because the first thing that you have to ask yourself is, "What are you really feeling? Are you really sad? Why are you sad?" You have to step back and look at dun sa nararamdaman mo. I'm not saying or disregarding na you shouldn't be sad. You should be okay. It's okay to be sad. It's okay to feel all those things. But you shouldn't dwell into it. So, yun yung natutunan ko sa kanya. If you say yourself, bakit ka sad? You ask yourself, talk to yourself. Back up a little bit more para makita mo yung mas malaking view. Kung ano yung nararamdaman mo talaga. Was it really sadness or was it just because you pity yourself? Because you thought you can't do anything? Because of this, because of that? So yun, slowly na-integrate siya sa akin. Slowly nagkakaroon ako ng self-awareness. And alam ko naman na nandun pa rin, meron pa rin naman na that I still have triggers. But it's a journey. So yun sa akin. I believe that yun yung mahirap na part kasi ang hirap pag hinaharap mo yung sarili mo, eh. Most of the people that na nakakausap ko, hindi nila kayang harapin yung sarili nila. And ang nangyayari is that nagkakaroon sila ng hero complex. They try to save another person when they themselves have an issue. 'Di ba? Yes. So yun. Mahirap talaga 'yan. Kaya nga mahal ang bayad sa ano eh. Sa mga psychiatrist eh dahil yan, pero nakikinig lang naman sila sa iyo. Parang ganun yung kaibigan mo. So, yeah, mahirap talaga. Mahirap ang buhay. I mean, dapat i-mindset na natin yan. Pero, if ever lang na, ano, na, I mean, hanggat nakakabangon ka pa sa umaga, tangina eh. Di ako mawawala ng pag-asa for me. Yung sinasabi mo Dapat. about ano, sa mga relationship, sa asawa, tangina ngayon. Inisip ko ngayon kung magiging binata ulit ako, I'd be fucking ano, wild. I'd be wild ngayon. Kasi realize ko na yung ano eh, yung kailangan kong gawin eh. I mean, hindi na ako natatakot. Ikaw sobrang bata mo pa, putya, ilang taong ka lang. And sobrang dami pang ano, ang dami mo pa palang ano, options sa totoo lang. Yun nga lang, kailangan mo ng pera. Siyempre, you need money talaga for me. Kaya nga bata pa lang dapat nagbi-build ka na nagbi-build ka na ng career mo. Whether you're a graduate or not a graduate, college graduate. What matters is that how you build your career. Kasi to be honest with you, I know a lot of people who didn't graduate but they are in a certain position na mas mataas pa sa akin. And how did they make it? They just break out from their mentality of scarcity. I mean, kahit hindi Yun yung bata, nakikita ko. kahit 40 ka na, for me, 1 year of focus lang talaga. At least basta nakakakain ka lang may tinutulugan ka. 1 year of focus, kaya eh. Matagal yung isang taon, pero yung talagang hindi mo binubullshit yung sarili mo. Hindi mo sinasayang yung oras mo. Yung bawat drip ng minuto mo, itutuon mo sa sa self-development. Isang taon, kayang-kaya yun in fairness. Mag-invest ka muna sa sarili mo bago ka mag-invest sa kung saan-saan. Kasi ikaw yung pinaka-product eh. Sarili mo. I mean, ako hindi ako ganun ka-discipline.
So, iba tayo. May napanood pala ako. Kasi health freak ako eh. Nabasa ko, kaya pa sabi na yung mga, lahat ng klase ng carbs. Lahat ng klase ng carbs, basta pinirito mo, makaka-cancer. Kaya mas mataas yung risk mo kung kumakain ka ng french fries, anything fried na may carbs, nakakamatay. Ako naman take ko dyan, yung cancer is more on psychological for me lang ha. Meron din ako nabasang ganito. Psychological ang cancer? Oo. Hindi ah. Hindi, for me yung sa stress, kasama na yun lahat eh. Nai-stress Hindi. ka. Sa pinag-uusapan nga natin pagkain. Hindi nga eh. Kasama yun. Ayon sa nabasa ko. Kung yung lagi mo iniisip yung sakit, lagi mo iniisip yung cancer, doon nakafocus yung isip mo. Kasi meron nga gumagaling sa placebo eh. Yun yung pinakamalaking doon eh. Pinakamalaking tawag dito. Mystery. Hindi, ang mystery or pinakamalaking counter sa bakit nga gumagaling sa placebo? Kasi iniisip nila eh. Ito yung giniinom ko, pinapagaling ako. So yung katawan mo sumusunod sa'yo. Okay, Pero gumagaling. hindi lahat. Bakit naman yung kay Dr. Farah? Bakit nga gumagaling sa placebo? Yun yung dun eh. Meron, oo. Kasi di ba may mga faith healers nga sa atin? Yung mga placebo effect yun. Yes, Yung it's brain all natin ang placebo. gumagawa ng way para i-heal yung sarili nating body. Kasi medyo wala na akong tiwala sa mga doktor, sa mga unless yun talagang may o-operan sa'yo, tatanggalin ka ng Pero Hindi naman doktor ata ito, parang sa nutritionist. Pinapanood ko kay Huberman, di ba si Huberman? si Huberman, okay yun. Oo. Nung ko napanood yung kay Huberman, may kausap siya, sabi niya, alam mo ba na pag yung lahat ng mga carbs na kinain mo, nakaka-cancer. Sabi ko, okay, ganun pala yan. Pero anyways, hindi naman ako, actually very rare nga ako eh, parang pagka nagkakaroon lang ng occasion, doon na ako kumakain ng sweets, saka kumakain ng mga french fries. Siyempre, hindi ko naman dinideprive yung sarili ko, gusto ko rin naman yun. Pero, parang, ewan ko ba, nagkakaroon ako ng guilt trip minsan pagka nakakakain ako ng ganun. Sarili ko, ginigilt ko. Nakasanayan ko na kasi. Pero sa Tagal akin, ko na rin no carbs eh. it has something to do with how you think pa rin. Kasi yun nga, maraming example na napaglihan lang, di ba? Napaglihan mo yung ganitong alimango. Tapos yung mga anak mo naging alimango rin. Nagmukhang alimango. Alam mo yun? Sobrang weird. Sakto lang yung defect na yun, nagkataon lang naman. Hindi, for me, ganun eh. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung nag-create ng reality mo eh. Yun yung medyo woo-woo, medyo unscientific, pero for me, ganun Pero eh. nagsabi sa akin yan, no? Isipin mo yung cancer, isipin mo yung sakit, for sure magkakasakit ka tama. Parang tinanong niya ako about ano yung difference between real and reality. Hindi ko lang maalala yung pinaka niya eh. Parang reality is kung ano yung nangyayari ngayon, yung accepted ng masses, accepted ng society. Like, mas marami ang naniniwala na, for example, that God exists. For example, ganun. So, God exists. So, yung real is something personal sa sarili mo pa lang until marami na nakaka-accept, then it will become a reality. Yun lang yung tanda ko sa sinabi niya. I'm not sure. Connected siya dun exactly sa what he mga said. sakit-sakit yung sinasabi ko. Kung may sakit ka tapos iniisip mo mamamatay ka na talaga noon. Inisip mo magkaka-cancer ka nun for sure. Kasi yung isip mo, yung nagke-create ng reality mo. Woo siya. Pero for me, ang dami kong patunay na nakita na ganito na yun nga, bigyan mo ng placebo, bigyan mo ng magic healing leaf, magic healing drink, magic healing coconut, pero gumagaling, di ba? Kasi nga, yun yung iniisip mo eh. For me lang yun. Well, again, I'm not gonna, wala akong masasabi tungkol doon kasi there are some findings naman talaga.
na placebo effect, meron naman talaga. Naging topic na yan before, how come some fake healers were able to heal others. Pero it's not like more than dun sa mga doktor. Just to be honest, just let's get it real. Hindi kasing laki ng factor na nagagawa ng doktor. There are only cases like it's just like the one what we had discussed earlier about changing mindset. So 1%. So it's just a few. It's just very few na gumagaling sa placebo effect. But really the mind does a lot of wonders. Definitely. Definitely. Merong Kasi sikat na nagkaroon doktor naman din ng yan mga eh. researches dyan eh. Merong sikat na doktor dyan eh, about yun nga sa isip, sa energy, kung ano yung pinoproject mong energy, yun yung mangyayari sa'yo, yung future mo, ano yung mangyayari sa'yo. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh, pero sikat na rin siya ngayon eh. I mean, nag-guest na rin siya sa mga podcast nila, nila Tom, nila Louis House. Ewan ko, nakalimutan ko yung pangalan niya, lagi ko na lang nakakalimutan. Basta sikat din yung doktor na yun. Pero yun yung sinasabi ko about how you think, yun yung nagke-create ng reality mo, yung energy na yun. So, for me, medyo nawala na yung tiwala ko sa mga doktor kasi before nagkasakit din ako eh. Nagkaroon ako ng singaw sa lalamunan before. And and nagpa-check up ako sa doktor. Ang kagad sa akin is operahan na natin yan para hindi na bumalik yung mga ganun. Pero ang buti na lang, hindi ako nagpa-opera. Pero kung na-realize ko ngayon, kasi gusto niya akong operahan, kasi gusto niya kumita. Yung mga doktor, ano rin yan eh, parang, alam mo yun, kailangan din nila ng ganun. So, hindi yung best interest mo rin yung tinitingnan nila. Tinitingnan din, syempre, may bias din yan, tao rin yan eh. Kailangan nilang kumita. Pero, imagine kung nagpa-opera ako nun, di ba? Tapos yun nawala naman. Ayun na. Kaya magmula nun, nawala na yung tiwala ako sa mga doktor talaga. Unless kamag-anak mo yung doktor or talagang kaibigan mo yung doktor siguro. Pero kung sabi mong nagpa-check up ka lang, sinabi ganito, sinabi ganyan, tapos hanggang iisipin mo na yung sakit na yun, iisipin mo na lang iisipin yun. And, wala na. Doon yun na yung magiging reality mo. Well, but that's your take on it. Basta sa akin, it's still there's still more na magagawa ng doktor. Depende lang na siguro sa sakit. But again, cancer for me, it's a real thing. And naniniwala ako sa sinabi mo na nasa utak mo lahat yan. If you stress out yourself, talagang malaking factor ang stress. Kahit naman doktor na nagsasabi, malaking factor ang stress sa lahat na nararamdaman mo sa katawan mo eh. So, kaya nga when napag-usapan ko yun natin kanina is about feeding your soul, your physical body, and your spirit, your emotions, your physical, your spiritual, lahat yan finifeed mo eh. So dapat finifeed mo rin siya ng tamang ng tamang nutrition para hindi ka basta-basta kung ano yung mag-give in ka na lang. Like your body, you have to eat the right things para hindi yung madali ka magsakit. Kasi I know some people at my age have hypertension, even younger than me have hypertensive. So that's a factor to take. Like I have a childhood a friend who's already hypertensive, who's even younger than me by a year or two. So yun. So same din sa spirit mo, you do some spiritual training, whatever spiritual training you want. If you don't believe in God, then feed yourself with more science. Ako dati ay atheist ako eh. Ngayon hindi na eh. Ngayon I believe na in something. Yeah. Ayun, naalala ko na yung doktor, si Joe Dispenza, bro. Kung sa mga listeners namin, panoorin nyo lang yung interview niya kay Louis House. Yan, about dito yan. Yung kinukwento ko about energy. Pero yun, balik tayo dun sa faith. Before atheist ako, ngayon hindi na eh. Ngayon, I believe in higher power na talaga. Bakit? Universe, I believe in the universe. Siguro hindi yung God sa Bible, pero I believe in the universe. Merong something na kasi nasabi na ito ni Jordan Peterson.
parang act as if God is real. Parang gawin mo yung gusto mong gawin, pero ang nasa isip mo, totoo yung Diyos. Kesa hindi ka naniniwala doon. Kasi ewan ko, kasi parang nagkakaroon na ng pag yung mga taong walang paniniwala, yun yung taong walang parang nawawala na yung morality, nawawala na yung purpose nila sa buhay. For me, medyo profound yung di ba? Kasi wala kang pinaniniwalaan, mas lalo kang pero ang totoo, wala naman nakakaalam talaga eh. So, as if, gawin mo na lang, act as if meron. Di ba? Mas maganda Paano ka nakarating sa ganyan? Yun, kila Andrew Tate din, rin. Parang, more on, nasisira yung society sa pagiging atheist eh. Nagiging na siya eh. Alam mo yon, parang nawawala na yung yung care mo sa ibang tao kasi wala ka nang pinapaniwalaan eh. Parang inisip mo wala namang sense yung buhay. Diba? Wala mo na kayo nanonood sa akin. Pero pag inisip mo na meron pa rin, merong higher being, hindi naman natin malalaman. Paano natin malalaman? Pero kung meron talaga, di ba? Magkakaroon ka ng parang alam mo yon, yung nagkakaroon ka ng kahit konting purpose sa buhay mo pag meron kang pinapaniwalaan. And lahat ng nakakilala kong atheist, yung iba ka mag-anak ko pa, hindi sila mas lalong nawala yung nila, parang feeling na lang nila matalino sila, pero ang totoo wala na yung nila, nawala na yung sense ng pagkatao nila dahil hindi sila naniniwala. Okay, for those listeners, that's what you call agnostic. Agnostic. Hindi, iba yung means that agnostic, you bro. believe Iba in yung higher agnostic. power. Ha? Iba yung agnostic. Ang yung agnostic, Agnostic? ibig sabihin, kung meron. Kung wala. Parang gano'n. No, Yung pinaka-simple terms. Pero pag atheist ka, as in talaga dinideny mo yun. Kaya nga. That's what I'm trying to say is that when you believe in a higher power, but of course it's not totally proven, but you do believe in that. Hindi agnostic yun. Hindi yun agnostic. Hindi ka sobrang hindi ka naman devote to your religion, then that's agnostic. Hindi. Ang agnostic is, siya talaga. Parang open-minded ako kung meron, open-minded ako kung wala. Kapag may ebidensya, okay. Kung wala. Pero, for me now, di ako agnostic. I believe na talaga ngayon. And I believe na yung religion is mahalaga sa society in general. Ako kasi kaya hindi ako kumukonta sa'yo kanina. Originally, I was I'm not a devote, but I constantly pray. I constantly naniniwala sa Diyos na yun, way back before, until I started questioning myself to the point that I became an atheist. Atheist ka pala ngayon? No, not yet. Sorry, That's not the whole story. Okay. That's not the whole story. So I was an atheist, and then afterwards, I was having a debate against sa sarili ko that I could not prove that God exists nor God doesn't exist, because there are a lot of things that are not explainable sa mundo natin, and the way that we are built, the way that everything else is built is just too magnificent para sabihin natin na walang creator nito. So yun. So that's when I do not know whether as Peck says, as far as I know, I could call myself agnostic. Like I do believe in the existence of God, but that is again not proven. But since it's pre-programmed sa akin, I still pray. By the way, I still pray. But I'm not I don't go to church, but I do still pray every single night. So andun pa rin kasi I was born a Christian, and syempre hindi na mawawala yun eh. That's what I realized. I had a debate sa sarili ko na what do I really believe in. Good for you, So, bro. yun. Good for you. Sa akin, okay talaga yun. Before din talagang, atheist ako, hardcore atheist ako before.
And then I know. na-realize ko. Hindi maganda. Hindi siya Diba? maganda. Sa Sumigaw ka pa pagkatao. nun eh. And yun, sobrang ganda ng episode namin ngayon, in fairness. And we're almost 2 hours. And siguro tuloy namin to sa next episode, yung pinag-uusapan namin. Yeah. And magandang topic to. And yun, para lang din mabisita natin to in the future, kung paano ako mag-isip before, paano mag-isip si Paolo before. And sana yun, nag-enjoy kayo kahit paano dito sa pakikinig sa podcast namin. Ako nga pala si Pex Reyes, Video Creative, and you can follow me sa mga social media. Search nyo lang Pex Reyes, Google nyo Pex Reyes, makikita nyo lahat ng handles ko. Yeah, Pauzita here, marketing executive, digital, I don't know what you call it, digital creator ba, kung ano man yun. Basta sa social media. I'm, my handle is Pauzita. You could also look for me at my Instagram. It's PAU_DOODLYZ. It's Pau Doodlies. It's just personal thing for me. So you'd see random posts of me editing my editings and my personal stuff. Anyways, it was a very nice topic for today. And saka ko nasasabihin sa inyo kung ano ang sinigaw ni Pex nung nandun kami sa Qatar at kung sino ang hinamon niya. Yeah, naalala ko yun. Yeah, I remember. We can talk about it on the next podcast. Now, hopefully, there will be 2 more episodes that we will be able to upload by the time you see this video. And Na-upload mo na ba yung 3 and 4? Hindi pa. I'm Hindi pa. converting. Conversion takes 9 hours by the way. Grabe naman yun. Yeah, conversion takes 9 hours. Huwag mo na using, edit, bro. Para Hindi, kasi I'm not editing. Conversion hindi, really upload mo takes- na yung natin. Upload mo na as is para Kasi tsaka na natin na problemahin tong yung mga intro Yung mga na intro, yan. outro. Oo. Kasi I mean baka may traction na yung natin, unang episode natin. 'Di ba? So far, wala pa naman masyadong traction. May mga views pa lang. Okay. Little views. Pero ayun. Anyways, thank you very much for listening for another episode of Wapakers. So sana magustuhan nyo and continue following us. Follow us on our journey to our podcast and our evolution to podcasting. Yeah, mahaba tong na to, journey na to. We're thinking at least maka 100 kami bago ko masabi na, Mamatay? oy. Hindi ko mamatay. Siguro 100 episodes bago ko masabi na seryoso tayo. And yun, thank you sa inyo mga wapaks. See you. I can't take no loss.